dahil meron siyang hawak na ebidensya, mga kababayan, mas higit pa sa Cabral Files, mga kababayan. At ito pa, kung napansin nyo, mga kababayan, yung mga cabinet secretaries at undersecretaries, mga kababayan, delikado to. Ang dami palang damay dito tungkol sa pagtanggap ng kickbacks, mga kababayan. At kung napansin ninyo, mga kababayan, ito matindi. Huwag mong sasabihin, sabi niya, Undersecretary Yusik Claire Castro, pinangalanan eh. Oo. Ano sabi niya? Yung mga kasamahan mo, ibig sabihin, mga kababayan, marami sa mga nasa administrasyon, ito ay batay dito sa sinasabi ni Congressman Leandro Libiste, mga kababayan, na hindi po batay sa amin, na sangkot sa anomalya tungkol dito sa flood control at sa paghingi, pagtanggap ng kickbacks, mga kababayan. Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta kagad tayo, mga kababayan. Pag-uusapan natin itong matinding babala ni Congressman Leandro Libiste, mga kababayan. Kahapon po kasi ay nag-post siya sa kanyang verified Facebook account ng tungkol po dito sa mga isisiwalat at ilalabas po niyang mga ebidensya, mga kababayan. At ito po ang isa sa mga tinalakay sa programang Sagalang Mamamayan sa Net25 News and Information, yung tungkol nga po dito sa babalang ito, mga kababayan. At gusto po naming i-share po ito sa inyo, bago natin bigyan ng konting reaksyon. Eto, panoorin po natin muna yung video, mga kababayan. Ito po video. Kung may bala kayo na hindi tumupad sa pangako nyo kay Senador Loren Legarda, mag-ingat kayo. Bakit? Ano kaya yan? Dahil may babala ang kanyang anak Diyos, na si Kong Lian Libiste. Ba? Ha? Oh. Ang sabi niya, ilalabas ko ang mga ebidensya ng kickbacks sa tamang panahon. Yan. So sa English, in due time. Ayan, Oo. no? Yan ba? In due Oo. time. Oh. Hindi ko gustong mag-abroad. Humingi ako ng pahintulot sa Kongreso dahil pinakausapan ako ng aking ina ng ilang representante ng administrasyon na mag-abroad ako. Oo. Kaysa tuluyan kong ilabas ang ebidensya tungkol sa mga proponents ng maanumalyang DPWH project. Mabigat yan, ha? Oh. Higit pa sa Cabral Files, nasa akin ang ebidensyang nagpapakita ng pagtanggap ng kickbacks. Yan na. Ako. Oh. Yan na. Pinayuhan akong hindi pa ngayon ang tamang panahon para ilabas ito. Oh. Gayon pa man, nakapaghanda na ako ng video Ba? para kahit ano man ang mangyari sa akin, lalabas ang katotohanan. So, may video na siya, ha? Oh. Kapag nailabas ang ebidensyang ito, mauunawaan ninyo kung bakit nila ako inaatake. Ha? Dahil sa takot nila sa ilalabas ko. Ngayon man hindi tayo matitinag sa mga paratang na walang basihan. At lalabas din ang katotohanan sa tamang panahon. At kapag dumating ang panahon iyon, sana maunawaan ninyo kung bakit ako pinayuhan na hindi pa ngayon ang tamang oras upang ilabas ito. Ayun. Umaasa rin ako na magbabahagi ng katotohanan sina dating Yusek Bernardo, Oh. Secretary Bonoan, Oh. at iba pang kasalukuyan at dating cabinet secretaries Oh. at undersecretaries. Ang tamang panahon ay darating kapag ang may alam tungkol sa mga maanumalyang DPWH projects at kung sino ang nakatanggap ng kickbacks ay handa ng magsalita. At mangyayari lang ito
kung ramdam nila na susuportahan at poprotektahan sila ng taong bayan kapag ibinahagi nila ang katotohanan. Ayun. Katakot-takot ang ginagawa ng mga sangkot sa mga anomalya para pagtakban ang katotohanan. Naku, halata nga, no? Sana wala ng testigong matagpo ang patay, Oh. mahuhulog sa bangin, Naku po. o mapapatahimik. Oh. Ngunit, kung may mangyari man, mabuti kung nakapag-iwan sila ng kanilang files, affidavit o recordings sa mga mapagkakatiwalaang tao para hindi mabaon ang katotohanan. Yun. Nakiusap ang mga representante na huwag silang pangalanan. Kaya, Jose Claire, Oh. huwag mong sabing hindi ito totoo Naku, para hindi ko papangalanan ang mga kasamahan mo. Sos, Mario Ang Joseph. bigat nito, oh. Noong sinabi Totoo. kung papatayin nyo ako, lalabas ang katotohanan, hindi ko ibig sabihin doon lang ito lalabas. Kahit buhay ako, lalabas pa rin ang katotohanan. Yan na. Mabigat, Mabigat. ito. Oh. Talagang Wala, talo yung nanay. walang katakot-takot yung Ito may nangyari. prinsipyo. Talaga may prinsipyo. Oh. Yari kayo. Ayun mga kababayan, napanood natin yung salaysay. Yung ipinost ni Congressman Leandro Liviste, mga kababayan. Matindi itong babalang ito, mga kababayan. Ha? Yun pala ang dahilan kung bakit pinakiusapan ng ilang mga representante ang kanyang nanay na papag-abroad din si Congressman Leandro Liviste dahil mayroon siyang hawak na ebidensya, mga kababayan, mas higit pa sa Cabral Files, mga kababayan. Nakakatakot po ito para doon sa mga sangkot, mga kababayan. Oo. Mantakin mong mga kababayan ay meron siyang hawak na ebidensya tungkol sa paghingi at pagtanggap ng mga kickbacks at nakikiusap ang mga representante sa ngayon na huwag silang pangalanan, mga kababayan. Ibig sabihin, itong hawak ni Congressman Leandro Liviste na ebidensyang ito, mga kababayan, ay ano ito? Credible na ebidensya po ito, mga kababayan, ha? Oo, bakit ka kung ikaw, halimbawa, sangkot ka sa ebidensya na yan o sangkot ka sa kickbacks, bakit ka makikiusap na huwag pangalanan? Hindi po ba, mga kababayan? At ang matindi dito, mga kababayan, nakagawa na siya ng video. Oo, nakagawa na siya ng video. Matalino itong si Congressman Leandro Liviste, mga kababayan. Bagamat bata pa ito, alam niya ang kanyang ginagawa. Sana lang mag-iingat siya, mga kababayan, sapagkat ano po ito, matinding revelasyon ito, baka mayroong mangyari sa kanya na masama. Alam nyo naman, yung mga sangkot dyan, gagawin nila ang lahat. Sabi nga sa kanyang salaysay, katakot-takot ang ginagawa ng mga sangkot sa nakawang ito, mga kababayan. Katakot-takot. Meron pa nga siyang sinasabi na sana, sabi niya, pagdating ng araw, magsalita itong si Yusek Bernardo, si Secretary Bonoan, at ito pa, kung napansin nyo, mga kababayan, yung mga cabinet secretaries at undersecretaries. Mga kababayan, delikado to. Ang dami palang damay dito. Tungkol sa pagtanggap ng kickbacks, mga kababayan. At kung napansin ninyo, mga kababayan, itong matindi. Huwag mong sasabihin, sabi niya, Undersecretary Yusek Claire Castro, pinangalanan Oo. Ano sabi niya? Yung mga kasamahan mo, ibig sabihin, mga kababayan, marami sa mga nasa administrasyon,
Ito batay dito sa sinasabi ni Congressman Leandro Libiste, ha. Mga kababayan, na hindi po batay sa amin na sangkot sa anomalya tungkol dito sa flood control at sa paghingi, pagtanggap ng kickbacks, mga kababayan. Oo, ang sabi niya kasi, ang banggit niya, mga kasamahan mo. Ay, hindi yan. Duterte yan. Oo, yung mga kasama ni Yussi Claire na sinasabi yan, Duterte yan, mga Duterte yan. Baka ibaling na naman ito sa mga Duterte, mga kababayan, kasi ganun si Attorney Claire Castro eh. Pag may mga ibinabato sa kanila, ipinapasa naman sa Duterte. Ito, hindi ko po pinagtatanggol dito ang mga Duterte, mga kababayan. Pero kung napapansin ninyo at napapanood ninyo yung sistema, diskarte ni Yussi Claire Castro sa tuwing nagsasagawa ng press con at tinatanong siya ng media, laging ang usapan nadadivert into Duterte. Kung napapansin nyo lang po yun, mga kababayan. Kaya nga sabi ko, ay hindi. Yung mga kasama ni Yussi Claire Castro na tinutukoy ni Leandro Libiste, mga Duterte yan. Baka ganito na naman ang mangyari, mga kababayan. Mga kababayan, matindi po itong babalang ito. Sana, mag-iingat po kayo, Congressman Leandro Libiste. Sa mga nalalaman ninyong ito, maaaring magsapahamak sa inyong seguridad, kaligtasan, itong mga bagay na ito. Sana, ngayon pa lang ilabas nyo na po. Oh! Ilabas nyo na. Kung ako sa iyo, Congressman Leandro Libiste, hindi ko na idadaan sa mga ganito. Napasulat-sulat. Meron ka lang video kamo na ginawa, di labas mo na. Oo, ilalabas mo lang din naman sa tamang panahon. Ito na po ang tamang panahon at pagkakataon para ilabas nyo. Nang sa ganon ay mapanagot yung mga magnanakaw na yan, yung mga kawatan na nagsamantala po sa kaban ng bayan. Alam naman po namin na yun ang layunin ninyo, kaya kayo nagsisiwalat kaya kayo nagsasalita. Kasi concern po kayo sa mga Pilipino. Ramdam po namin yun. Opo, salamat po sa inyo at meron kayong paninindigan. Kaya nga sabi kanina, nitong mga anchor, broadcaster dito sa Saganang Mamamayan, si Kuya Nelson, Kuya Benny at saka si Kuya Jen, may paninindigan ng batang ito. Oo, matapang ang batang ito. Sana dumami pa ang katulad ng Congressman Leandro Libiste na nagmamalasakit alang-alang sa kapakanan ng mga Pilipino, mga kababayan. Suportahan natin itong mga ganitong congressman, matatapang. Hindi yung ang lagi na lang ginagawa sa Kongreso, sa Kamara, ay pinatatanggal yung mga taong nagsasalita ng tungkol dyan sa mga nangyayaring katiwalian sa ating bansa, mga kababayan. Oo, pinasususpindi, sunod-sunod na suspensyon ang nangyayari doon sa mga nagsasalita ng kontra sa katiwalian, mga kababayan. Oo, kaya nga si Congressman Kiko Barsaga, opo, suspendido na naman ng 60 days. Yan na nga. Ang hirap banggitin eh. Oo, 60 days na naman, mga kababayan. Oo, sana po, mga kababayan, tumindig yung mga maraming congressman sa paglaban sa katiwalian, lalong-lalo na ito. Mag-concentrate tayo, mag-focus tayo, mga kababayan, sa flood control, mga impeachment, kung ano-anong mga issue, kalusugan, mga kung ano-ano pang mga issue ang ipinalalabas para mapagtakpan itong tunay na issue, totoong issue tungkol dito sa flood control. Hindi nyo kami maluloko, hoy! Hindi nyo po kami maluloko, hindi nyo kami malilinlang, hindi nyo kami maililihis, hindi nyo kami maililisya sa tunay na issue. Babantayan po namin kayo tungkol dito.
ang mga, wala pang mga, sabi nga ni Congressman Marcoleta, kung napanood nyo po yung pin-upload namin nung nakaraan. Oo. Ano sabi niya? Wala pa ring nakukulong na malalaking mga magnanakaw. Hanggang ngayon, mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang ang gusto ng mga tao na makulong, ha? Batay dito sa mga nakikita natin sa social media, hindi naman si Bong Revilla, hindi yung mga Diskaya, hindi yung mga Bryce, mga Henry, at kung sino-sino pa, mga kababayan, bagamat sila ay dapat lang talagang managot at makulong din. Pero ang hinahanap ng mga tao, alam nyo kung sino, mga kababayan? Ha? Narinig nyo? Narinig nyo? Yun ang hinahanap ng mga tao na makulong. At kung mayroon pang nasa taas niya, yun ang hinahanap nilang, gusto nilang makulong, mga kababayan, yung mga mastermind. Opo. Sana, kung gusto po ng administrasyong ito na bumalik ang tiwala ng tao sa kanila, sa gobyernong ito, sa administrasyong ito, mga kababayan, ang pinakamabuti na gawin nila, tutuhanin ang pagpapakulong, pagpapapanagot dito sa mga sangkot, sa mga totoo na mastermind, utak ng nangyaring nakawang ito sa flood control at dito sa problema, malaking problema sa DPWH, mga kababayan. Yun lamang, mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, ay nakapaghatid na naman ng isang magulo at hindi maintindihang mga balita sa inyong mga tahanan. Pagtyagaan nyo po kami, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad, mga OFW po na nanonood po sa amin, mga kapatid, saan man po kayong distrito, lokal na nakatala, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Ang inyong lingkod, Just Vlog, ay laging nagsasabi po sa inyo, ano man po ang inyong ginagawa, nasa man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.